Feeling ko ang tanga-tanga ko. Hindi ako nag-iisip at sariling nararamdaman ko lang yung iniisip ko. Inamin niyang lahat ng kasalanan niya sa akin. Sabi niya laro lang naman daw yun at hindi daw niya siseryosohin. Na nalulungkot lang daw siya sa malayo. Sana pala pinatawad ko na lang siya para secure yung finances namin at monthly padala. Year 2024 nang nag-abroad ang asawa ko. Kasal kami at meron kaming 2 anak. May sarili kaming bahay at malayo pareho sa magulang namin. Nung nandito siya sa Pinas, maayos naman kami. Never siyang nagloko at focus lang siya sa pamilyang meron kami. At dahil nga lumalaki na yung mga anak namin ay napag-isipan ng asawa ko na mag-apply abroad. Sinuportahan ko siya kahit na alam ko na mahirap yun para sa aming magkalayo. Pero mas inuna namin na isipin yung kapakanan ng anak namin. Pamahal ang bilihin dito sa Pinas. Pero ang sweldo naman individual ay hindi naman tumataas. Hanggang sa nakalipad na nga siya papuntang abroad. Okay naman kami, nag-update siya palagi. May oras siya para sa amin kahit na nga busy siya. Until nang makalikal ko yung cellphone niya. Nakita ko na marami siyang kachat. Na kahit nasa trabaho siya ay kachat niya yung mga yun. Napakaalwan kasi ng trabaho niya abroad kaya naman nakakasegue siya sa pakikipag-chat sa mga babae niya. Mula nun palagi ko na siyang inaaway. Nawala kasi yung tiwala kaya mas lalo akong lumala. Halos 3 buwan ko siyang inaway-away. Ilang beses ko rin kasi siyang nahuli na nakikipag-flirt at nakikipag-chat online. Inamin niya na nagkaroon siya ng girlfriend. Inamin naman niya sa akin yung kasalanan niya. Katwiran niya sa akin nalulungkot lang daw siya sa malayo. Na-chat lang naman daw yun at hindi daw niya yun sineseryoso. Katwiran niya pa sa akin ay laro-laro lang daw yun. Humingi siya ng sorry at hindi na daw yun uulitin at bigyan ko daw siya ng last chance. Sobra akong nasaktan at nahirapan akong patawarin siya at kalimutan ang ginawa niya sa akin. Na ilang beses ko na siyang pinagbigyan pero inuulit niya ulit. Halos araw-araw ko siyang inaaway kaya't nagdesisyon siya na umuwi. Na feeling ko ang tanga-tanga ko at hindi ako nag-iisip. Sariling nararamdaman ko lang yung iniisip ko. Na dapat pala pinatawad ko na lang siya agad. Na sana hindi ko na lang inisip yung nararamdaman ko. Na ang mahalaga, secure yung finances namin at monthly padala. Na makakapag-aral pa yung mga anak ko ng college. May work naman ako pero hindi kayang tustusan ng mga needs namin sa araw-araw. Natutulala na lang ako sa tuwing iniisip ko kung anong mangyayari sa amin pag uwi niya. Napakahirap ng buhay dito sa Pinas. Tapos ang taas pa ng bilihin. Sobrang gulo ng isip ko ngayon. Iniisip ko yung kinabukasan ng 2 anak namin. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako kumalma. Dapat ko bang sisihin mamilin yung sarili ko? Dahil sa pagiging nagar ko ay napilitan siyang umuwi. Letter sender, Carmina. O bakit kinakargo mong lahat yung kasalanan? Una sana hindi niya sinira yung tiwala mo. At nung unang beses pa lang na nagloko siya sa'yo, hindi mo na lang sana pinatawad nang hindi pa ulit-ulit ang panunumbat. At kahit ilagay mo yung asawa mo sa pundyo ng panty mo, kung gusto niyang magloko, magloloko yan. Grabe mong sisihin yung sarili mo. Kung wala ba siyang ginawang kalokohan doon hindi mo siya paghihinalaan ng ganyan. Na ikaw na lalaki ka, irarason mo pa na na-board ka. Kung gawin yan sa'yo ng misis mo, anong mararamdaman mo? Na ang lalakas niyong manloko ng babae. Na hindi niyo alam kung anong epekto nun sa kanila. Nakakaluto ng utak yan, kaka-overthink sa mga pinagagawa niyong mga leche kayo. Hindi enough na reason yung pagiging malungkot para mag-cheat. Kasi kung ganyan din lang yung rason mo, o di sana lahat ng OFW nagloloko. Choice mo yan, tigilan mo ko. Kasi sa maayos na relasyon, kailangan ng trust, ng love, ng respect at communication. At kung isa dyan ang masira, asahan mo na hindi magiging maayos ang relasyon nyo. Sa case mo, Mima, kasi nawala yung trust na hindi mo kasalanan kung ganun ang nangyari dahil siya mismo yung gumawa ng rason para masira yon. Kasi nakakapagod para sa isang babae yung araw-araw kang nag-iisip na baka niloloko ka lang ulit. Nagulo yung isip mo at nawala yung peace of mind. So yung bunganga mo yung tumatarbaho. So naging nager yung atake mo. Na hindi ko naman sinasabi na tama yung ginawa mo. Dahil ang pagiging nager ay kailanman hindi gugustuhin nino man. At dahil nandyan na yan, huwag kang matulala at puro ka na lamang self-blame. At baka mauwi pa yan sa self-pity. O baka naman talagang endo na. Naginigilty ka lang kunwari para kasalanan mo ngayon. Ganyan kasi yung atake ng mga cheater Babalik ta rin ang sitwasyon para yung sisi hindi sa kanila. Tama na yung sisihan na dahil ganyan yung resulta maging independent ka para sa mga anak mo. Huwag kang umasa sa iba kahit na asawa mo pa yan. Kasi sa panahon ngayon, sariling kayod for survival. Desisyon niyang umuwi so i-earn niya ulit yung trust mo. Ang gawin mo ngayon i-pressure mo siyang mag-OFW ulit or maghanap ng stable job dyan para pampakain sa pamilya nyo. At kapag hindi nakinig awayin mo lang ulit ng awayin.